ngayong umaga. Sa Romans chapter 8, verse 18. Romans 8. If you have your Bible, with me please. Para sa akin, ang sabi sa wikang Tagalog, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay walang anuman. Sabihin po natin ang salitang walang anuman. Nako, yan ang sabi ko. Walang anuman. Sigaw po natin. Sabihin natin lahat, walang anuman. Okay. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay walang anuman kung ipaparis sa kaluwalhatiang ihahayag sa atin balang araw. Mga minamahal kong kapatid, ang talatang ito na sinulat ni San Pablo, ito ay kanyang isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang i-encourage ang lahat ng mga believers. Kayo po ba nandiyan pa? Para na niyang sinasabing, sa kabila ng mga trials, mga kahirapan, pagtitiis, nandiyan na yung breaking, nandiyan na yung dying to self, nandiyan na yung denying to self, nandiyan na yung mga pressures na dinadaan ng bawat Kristiyano. Parang sinasabi ni Pablo, ang mga bagay na dinadaan natin ngayon sa kasalukuyan, kung titingnan natin yung kabila. Kayo po ba'y nakikinig? Kung titingnan natin ang kabila, ang sabi niya, ang mga dinadaanan natin ito ay walang anuman. King kapampangan, alayang kwenta, alayang kaparis, kung ikukumpara doon sa kabila. Now, ang kabilang tinutukoy dito, kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, sa katunayan marami kayong makikita sa Bible na binabanggit yung kabila. No? Yung the other side of pain, the other side of trials, and the other side of suffering. Siguro nakukuha ninyo yung ibig sabihin ngayon. Maraming binabanggit ang banal na kasulatan tungkol sa mga iyan. Ang tinutukoy po dyan ay hindi lang yung matatamo natin balang araw doon, kundi maging dito pa sa lupa ay posible na nating maranasan yung mga benepisyo, yung mga pagpapalang karampatan para sa mga anak ng Diyos na nagtitiis, nagtsatsaga, naghihirap, alang-alang kay Kristo. Wag na siguro dahil lilipad itong mga... Okay, just okay. Alam niyo mga minamahal kong kapatid, ako'y naniyang ang iglesyang ito ay balansyado. Sa katunayan, dito po ako halos kumukuha ng aking source, ng aking pagkain spiritual. One time, meron po akong nabasa, isa sa mga aklat ni Robert Thompson. Binanggit niya yung isang kabila na kinakailangang bigyang din pansin ng mga Kristiyano upang sa pamamagitan noon, kung doon po tayo titingin, makakayanan po nating tiisin at malampasan ang mga kasalukuyang digmaang dinadaan natin. Ang nakakalungkot po kasi masyado tayong na-overwhelm doon sa mga negatibong nangyayari sa atin. Masyado tayong nagko-concentrate sa suffering, pain, breaking, paying the price.
Wala pong mali sa mga iyan. Kinakailangang ituro yan sa mga tao upang sila'y may handa. Subalit, kinakailangan ding ipakita yung dulo, yung kabila, upang kung kahit na sa pamamagitan ng mga bagay na yan na kanilang nararanasan ay makukuha nilang lampasan sapagkat ang kanilang mga mata ay nakatingin doon. Shall we say amen? Alam po nyo, maraming mga, lalo na kung ikaw ay isang baguang Kristiyano, posible sa mga ilan, kung hindi na ituro ang banal na kasulatan sa, katulad ng aking binanggit kanina na balance, magkakaroon ng phobia o magkakaroon ng takot ang mga ilang Kristiyano. Iisipin nilang ganito pala ang maging Kristiyano. Napakahirap pala. Kung pala ikaw ay magpapasok dyan sa Kristyanismo, ang dami mo palang dapat isuko. Kasi yun ang nakikita nila eh. Baka pati itong bagay nito ay kukunin sa akin. Ang mga iba po ay naguguluhan. Ang mga iba naman ayaw na mag-try. Ang mga ilan naman ay binabaliwala nila sapagkat hindi nila naiintindihan kung bakit yun ay dapat mamangyari sa kanila. Ang mga ilan naman po ay nagpapasimulang mag-quit sapagkat nasasabi nilang hindi ko kaya. Kung makikita lamang sana nila kung ano yung kapalit na ibibigay nun ng Panginoon. Hindi nila panghihinayangan mga minamahal kong kapatid na ibigay o isuko yung anumang bagay na dapat hinihingi sa kanila ng Diyos. Sa katunayan, wala namang babawin ng Panginoon sa iyo na wala siyang ibibigay na kapalit. Kapag ang Diyos ay nagbigay ng kapalit, tiyak na mas higit yung kanyang ibibigay. Sapagkat kung ang Diyos ay magbigay, ang kanyang ibinibigay ay yung pinaka. So kung kinuha yan ng Diyos sa iyo, tiyakin mo na iyan ay mayroong katambal na pangako. Sapagkat sa Bible, lahat ng mga kahirapang dinaraan ng isang Kristiyano ay palaging mayroong katambal na pangako. Hindi po puro suffering, hindi po puro trials, amen? Bagamat ang bawat Kristiyano, ang bawat Kristiyano sa ayat gusto mo idadaan dyan, mamamatay ka sa iyong sarili, aalisin ang dapat alisin sa iyo, lalo na mga bagay na hindi karapat dapat sa paningin ng Diyos. Subalit alalahanin din po natin palaging, mayroong palaging kasunod yun. At ang lahat magsabi ng amen. Alam po nyo, kung kayo ay makakapanood ng mga advertisement sa television, yung mga ina-advertise nila, katulad ng coffee, Coca-Cola. Meron na ba kayong nakita sa television na ina-advertise nilang kape puro, nakaka-nervyos? Meron na ba kayong nakita sa television na in-advertise yung Marlboro and then nagkokos ng lung cancer? Sa katunayan, meron ka makikita maliit lang, General Surgeon Warning. Hindi, pinaplas lang yun eh. Pero hindi talaga pinopront. Yung ipinapakita nila ay yung puro mga magaganda. Na, sa atin po, bilang mga Kristiyano, nandyan yung kahirapan, nandyan yung mga disadvantage, pero kinakailangan po makita din natin yung mga advantage. Sapagkat mga minamahal kong kapatid, maraming mga taong matatakot at baka ayaw nang lumapit sa Panginoon, iisipin nila ang Diyos ay masyadong napakalupit. Sapagkat hindi nila nakikita o hindi gaanong nabibigyan ng emphasis kung ano yung posibleng kapalit na ibibigay ng Panginoon sa sino mang lalapit sa Kanya. Alam ko yung magsabi ng amen. Ang sabi po ng Psalms 103 verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefit. Sabi po ng Bible,
forget not all His benefits. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ang sabi ng Panginoon sa atin, huwag nating kakaligtaan ang mga benepisyo na tatanggapin ng sinumang sumusunod sa kanyang kalooban. Forget not all His benefits. Sabi po ng Bible sa John 14:27, hindi siya katulad ng mundo kung magbigay. Shall we say amen? Katulad ng aking sinabi kanina, kapag ang Panginoon ay magbibigay, nasusupersede niya ang alimang iniaalok ng mundo sa atin. Mayroon pong benepisyo sa pagiging anak ng Diyos. Meron din tayong benepisyong tatanggapin kung ikaw ay sinachastise ng Panginoon. Kung ikaw ay rinirebuke ni Lord, meron pong benepisyo yun. Shall we say amen? Kapag mayroong nawala sa iyo, meron din pong benepisyo yun. So kinakailangan tingnan po natin kung ano yung mga benepisyo pagkatapos noon. Sapagkat ang sabi ng Joel 2:25, I will restore to you the years the locust hath eaten, the cankerworm, caterpillar, palmerworm, and ye shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God. I will restore to you the years. Binanggit po ito ng propeta pagkatapos ng mga paninira sa mga bagay. After that, ang sabi, I will restore to you the years. Tingnan po natin ang Marcos 10:17. Mark 10:17-29. Mark 10:17-29. Ang sabi po rito, basahin natin sabay-sabay. Minsan nang siya'y papaalis, isang lalaki ang patakbong lumapit sa kanya, lumuhod dito sa harap niya at nagtanong, mabuting guro, ano po ang kailangan kong gawin para magtamo ako ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti maliban sa Diyos. Alam mo ang kautusan, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng hindi totoo, huwag kang mandadaya, igalang mo ang iyong ama at ina. Sumagot ang lalaki, guro, maliit pa po ako'y sinusunod ko ng mga iyan. Tiningnan siya ni Jesus ng may pagmamahal. Tingnan natin. Isang bagay ang kulang sa iyo, wika niya. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at sumunod ka sa akin. Tingnan yung 22. Namanglaw ang mukha ng lalaki at malungkot na umalis dahil siya'y totoong mayaman. Lumingon si Jesus. Sinabi sa kanyang mga lagad, napakahirap para sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagulat sila sa kanyang sinabi, kaya't inulit niya, mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman ay makapasok sa langit. Lalong namangha ang mga lagad, kung gayoy, sino po ang maaaring maligtas? Tanong nila. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi niya, imposible yan sa tao, subalit walang imposible sa Diyos. Ang nakita po ng mayaman dito, mga minamahal kong kapatid, ay yung mawawala sa kanya. Hindi niya nakita kung ano yung magiging kapalit nun. Hindi niya nakita kung ano yung magiging benepisyo. Yung inisip niya ay yung kanyang sarili. Nakaligtaan niya na mayroong ipapalit ang Panginoon sa kanya na higit pa kaysa kanyang mga kayamanan. Dalangin ko sa Panginoon, ngayong umagang ito, anumang tiising dinaraan natin, pagdisiplina sa ating sarili, pagpatay sa ating mga lumang pagkatao, kabanalan, pamumuhay sa kanyang kalooban, magpatuloy po tayo sapagkat mga minamahal kong kapatid, mayroong iyang benepisyo. Mayroong iyang katambal na pangako.
Kung mayroong pagsupil sa mga lumang pagkatao, mayroon din pong bungang lalabas sa iyo. Kaibigan, nandiyan pa? Actually, yung mga benepisyong ito, katulad ng aking sinabi kanina, ito ay posibleng maranasan ng mga Kristiyano ngayon pa man. Ngayon pa man. Posible na nating maranasan ito. Sa Lucas 8:29, ay mayroon pong binanggit ang Bible, sa Luke 8:29, Luke 18. Sinabi sa kanila ni Jesus, tapat na sinasabi ko sa inyo, lahat na nag-iwan ng tahanan, asawa, hindi po sinabi ng Bible na iwanan yung asawa nyo, baka kayo papalakpak. Meron pong ibig sabihin ito. Tinanong kasi ito minsan ng isang miyembro ko, pwede palang iwanan ng asawa. Bakit ka ako? Dahil consummation sa akin. Lahat na nag-iwan ng tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, mga anak alang-alang sa karinang Diyos, ay tatanggap ng ano? Maraming ulit na gantimpala sa panahong ito. Narinig niyo? So ikaw ay tatanggap ng maraming ulit na gantimpala sa panahong ito at buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Therefore, yung mga benefits, yung mga pagpapala, yung mga advantages ay posibleng tatanggapin ng mga Kristiyano sa panahong ito at sa kabila. Amen? That's possible. Lalahanin po natin, kapatid, ang Diyos ay Diyos ng karanasan. Sabi po ng Psalms 126 verse 5 and 6, they that sow in tares shall reap in joy. They that sow in tears shall reap in joy. Yung mga nagsihayong dalay binhit, nananangis ay aawit na may galak, dala ay ani, pagbalik. Ano po nang sabi ng John 16:33, yung sabi po, in this world ye shall have tribulation, pero hindi natapos doon. Cheer up, for I have overcome the world. So kung meron kayong babasahin sa Bible, ituloy ninyo. Huwag lang yung kung ano yung kukunin sa iyo, mawawala sa iyo, mangyayari sa iyo, basahin mo kung ano ang kasunod. Amen? Katulad nito, they that sow in thirst, period. No, kailangan ituloy mo yun. They shall reap in joy. Tignan po natin ang buhay ng ating Panginoon sumandali. Hebrew 12. The book of Hebrew, chapter 12, verse 2. Kay Jesus tayo laging tumingin. Amen? Siya ang nagpasimula ng ating pananampalataya at siya rin ang lulubos nito. Dahil, tignan po niyo, basahin natin, sa kaligayahang naghihintay sa Kanya, tiniis niya ang krus at hindi pinansin ang kahihiyan noon. Bakit tiniis niya ang krus? At bakit hindi niya pinansin ang kahihiyan sa krus? Did you know the reason why? Sapagkat nakikita niya kung anong magiging kapalit pagkatapos ng kanyang pagdurusa. Ang sabi ng Bible, dahil sa kaligayahang naghihintay. Be Kristyano, amo biye malungkot. Makanano tayo apatoking sanlibutan nung akakit doren mukding lupatamos nung kakaba. Kailangan makita sa atin, in spite na ikaw ay dumaraan sa pagsusupil ng iyong sarili, pagdidisiplina ng Diyos sa iyo, pagtutuwid ng Panginoon sa iyo,
problema, mga trials, kung ano nung pangyayaring nagaganap sa iyong buhay, kinakailangan, kapatid, ang mukha mo ay magsishine. Amen. Kinakailangan mabaka sa iyong kaluwalhati ng Panginoon. Kinakailangan makita sa iyong kagalakan, ang kapayapaan. Hallelujah. Baka iisipin ng mga taga-sanlibutan, ganun pa lang maging Kristiyano. Sabihin po natin sa kanila, kapatid, mayroong iyong benepisyo. At ang benepisyong ito ay kinakailangan makita mismo sa atin. Alam po nyo noon, sa aking pangangaral, puri ng Panginoon, binalansyado ako. Talagang pag nag-preach ako ng kung kinakailangan pa akong bababa noon, talagang turo ko pang makikita mo mga tao talagang yes, this is true. Kung bisa mapipisan mo, mga tao talagang nagtatago na sa meron pa ako narinig na ayaw na niyang mag-attend dahil sa tuwing daw nagpipreach ako, nanginginig siya. Anya, putang muli la, pagtapos ng service na dala ng bitukan nila. Kamusta ka? Ay, na makabalag ko bitukan. Amen? Kaya pagkatapos ng preaching, alin po tayo, mag-worship tayo, makikita mo sila, convicted lahat, condemn. Kinoko. Sapagkat noon, ang ipinapakita ko yung puro negative. Sa katunayan, mayroong pilosopo, hindi na niya matiis siguro. Nang binabanggit ko kung anong klaseng Diyos ito, tumindig yung isa. Na anong klaseng Diyos sana? Diyos dado? Pineapple Diyos sana? Yes, nagalit siya. Matanda na daw siya. Kaya nga doon sa church namin, ang mga demonyo madaling magmanifest. Pati mga demonyo nanginginig. Kamakailan lang dinaanan ko lang doon habang naglalakad ako ng salta. Tama na! Sabi sa akin. Lumayo ka sa harapan ko! Altar calling po kasi noon. Alam mo doon, kung gusto nyo makakita ng iba't ibang exhibition, I invite you. Demons tremble. Ayaw na nilang yung pagpapala manhid ng mga demonyo dyan wala na silang benepisyo tumatalab na lang yan kapag yung salita ng Panginoon talagang ini-expose kung ano yung nasa kaibuturan ng ating mga puso. Nang tinahan ko yung babae yun, tama na! Sabi sa akin. Binalikan ko. Una, hindi ko nakita kung sino yun. Inahanap kong ganon. Ako ko'y napaharap sa kanya, tininan ko siyang ganon. Punyo, hindi siya nakatingin sa akin, sabi niya, Pastor Mar! Umalis ka sa aking harapan! Takot ako sa'yo! Puri na Panginoon, narinig ko, takot daw siya. Ikaw ay lingkod ng Panginoon, sabi niya, huminto ka sa iyong pangangaral. Alright, adan mo, in the name of Jesus, I command you, keep quiet! Kaya ko siya pinatahimik dahil yung mga nasa tabi niya, nangatakot baka daw lilipat sa kanila.
But I believe it's time to demonstrate the power of God in our church. Alam mo yung mga demonyo, hindi nakakatagal sa presensya ng Panginoon. Did you know that? Balik ko po yung kanina. Alam po yung ginawa sa akin ng Panginoon. Since that time, nakita ko kung paano ako binalansyado ng Diyos maging sa aking pangangaral. Kinakailangan kapag ipinakita mo itong negatibo, tiyakin mong bago mo pa uuwi ng mga tao, ipakikita mo rin yung kabila. Sapagkat kung yung puro negatibo ang mare-registered sa kanilang isip ay yung puro mga negative. Kung ano yung mga mawawala sa kanila, subalit kung makikita nila kung ano yung ipapalit nun. Alam mo niyo kung anong ipapalit nun? Ang ipapalit nun ay hindi material na bagay. Ang ipapalit nun ay ang mismong buhay ng ating Panginoong Jesus na makahayag sa iyo. What a glorious moment. Na yung life ni Jesus ay magmamanifest sa bawat isa sa atin. Shall we say amen? So, sabi ng Bible, dahil sa kaligayang naghihintay sa Kanya, hindi niya pinansin ang kahihiyan, tiniis niya ang krus. Tingnan din po natin sa Isaiah 53 verse 11, alam niya, pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Say amen! Malalaman niyang hindi mawawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ganon din po tayong mga Kristiyano, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyang panahon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Sa ngayon, ako'y naniniwalang nagtitiis tayo, bagamat napakalakas ng impluensya ng mundo, ang pakikipagkompromiso sa sanlibutan, and yet because mayroon kang takot sa Diyos, at dahil nakikinig ka sa Kanyang mga salita at sumusunod, nagtitiis kang iyon ay labanan. Nagtitiis kang mamuhay na matuwid sa Kanyang harapan. Lalahanin po natin, kapatid, mayroong iyang gantimpalang kapalit. Mayroong kaligayang naghihintay sa iyo. Shall we say amen? Tang sabi, hindi mawawalan ng kabuluhan ang iyong pagtitiis. Oh, thank you, Lord. Sabi niyo sa inyong katabi, magtiis-tiis ka pa. Sige po, huwag kayong mahiya. Mangaral kayo sa kanila. Sabi niya, magtiis-tiis ka pa. Hindi nawawala ng kabuluhan. Tingnan po natin ang Philippians chapter 3. Philippians chapter 3 verse 7 and 8. Subalit, ang lahat ng yan na dati kong minamahalaga ay winalang kabuluhan ko na alang-alang kay Kristo. Amen? Wala nang halaga para sa akin ang lahat ng yan kung ipaparis. Ito, sa kayamanan ng pagkilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, wala nang halaga ang lahat ng yan. At itinuturing kong sukal lamang. Bakit? Upang matamo ko si Kristo at ako'y makaisa niya. Ang lahat po'y magsabi ng amen. And verse 10, ang tanging nais ko ngayon ay ang lalong makilala si Kristo at maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, upang makabahagi ako sa Kanyang mga paghihirap at matulad sa Kanya sa Kanyang pagkamatay, at sa gayon ay matamo ko rin ang muling pagkabuhay. Tingnan po natin 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 8. Sabi po, madalas kaming nagigipit, pero hindi natapos doon. Subalit hindi nalulupi. Nalilito kami kung minsan, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Maraming umuusig sa amin, subalit hindi kami pinababayaan ng Diyos. Amen? Nadadapa kami, subalit bumabangon din at nagpapatuloy. Lagi naming taglay sa aming katawan ng kamatayan ni Jesus. Bakit?
upang makita ng lahat na si Jesus ang nabubuhay sa amin. Tingnan po natin ang verse 16. Lundag tayo sa verse 16. Kaya hindi kami nawawalan ng loob, kundi habang patuloy na humihina ang aming katawan, ay lalo namang lumalakas ang aming kaluluwa. Ang magaang na kahirapang tinitis namin ngayon ng sandaling panahon ay naghahanda para sa amin ng kalwalating walang hanggan at walang kapantay. Narinig po natin yon? Sa verse 16, habang humihina ang ating outward man, outward body, lalo naman pong lumalakas, nare-renewed yung inward man. Ang magaang na kahirapang tinitis namin ngayon ng sandaling panahon ay naghahanda para sa amin ng kalwalating walang hanggan at walang kapantay. Tingnan niyo 18. Kaya hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat pansamantala lamang ang mga bagay na nakikita, subalit ang mga hindi nakikita ay pang walang hanggan. Hallelujah. Ang sabi ng 2 Corinthians 1:5, you can be sure that the more we undergo suffering for Christ, the more He will shower us with comfort and encouragement. So, balansyado. The more we undergo suffering for Christ, the more He will shower us with comfort and encouragement. Now, ang isa-shower lamang po ng Panginoon ng comfort and encouragement ay yung mga naghihirap dahil sa kanyang kalooban. Hindi lahat ng kahirapan ay ayon sa kanyang kalooban. May mga naghihirap bunga ng kanilang sariling kapalpakan. Pero mabuti pa rin ang Panginoon. Kung minsan kahit na ikaw nang gumawa ng kapalpakan, talagang idadivert pa rin niya yun. Yung failure mo, itaturn niya sa victory. Ganun kabuti ang Diyos. Pero mas maganda, naghihirap ka for the sake of Christ and for the sake of righteousness. Hindi bale. Sapagkat, kapatid, ang sabi ng Bible, yung comfort ng Diyos ay kanyang ibibigay. Yung encouragement ng Panginoon ay kanyang ibibigay sa iyo. Hindi ka ahayahan ng Diyos, lalo na kung nakikita niya ikaw ay nasa ilalim ng kanyang kalooban, nagtitiis, naghihirap. Alalahanin po natin palagi, yung encouragement at yung comfort ng Panginoon ay ibibigay niya sa iyo. Pangako yun eh. Eh kung ang ating Panginoon Jesucristo, kapatid, ang sabi ng Bible nang siya ay nasa Garden of Gethsemane, pagkatapos siyang nakipaglaban sa panalangin, bumaba ang isang anghel at kinomfort siya, pinalakas. Eh kung siya, Panginoon na, eh di lalo na tayong hindi Panginoon, na may mga kahinaan, eh di lalo tayong iko-comfort ng Diyos. Pwede na dyan. Kaya magpatuloy tayo. Sa takbuhang ito, walang talo. Lahat ay panalo. That's true. Kung makakasadsad ka. Di ba? Sa karera, isa lang ang nananalo. Mayroong first, second, third. Pero sa mga Kristiyano, basta nakarating ka, first winner ka. Lahat kayo. Itong nais ng Panginoon sa atin, tayo magtiyaga. Magpatuloy. Alam po niyo, naging lakas ito sa akin minsan. Kung minsan may mga scriptures sa Bible na hindi na natin gaanong nabibigyan ng pansin. Lalo na kung tayo lumalalim na sa ating pananampalataya, lumalalim sa Panginoon. Pero may mga panahon kung minsan rinireview ng Panginoon sa atin ang kanyang mga salita. Tinuturo niya sa atin yung mga bagay na kung minsan nakakaligtaan natin. Katulad ko, nakita ko kung paano rinibil ni Lord sa akin na i-balance ang aking sarili, maging ang aking pangangaral at sa mga tao. Kung merong negatibo, tiyakin natin meron ding positibo. Hindi puro negative. Somehow, kapatid, nandun yung positive. Kung merong cross, kung merong death, meron ding resurrection. Kung may suffering, merong comfort. May encouragement. Kung may dying to self, merong fruits of righteousness.
Amen? At nandiyan yung peace. Nandiyan yung love, ang mamanifest sa'yo. At lahat ng mga ibang bunga ng Espiritu Santo. Ang tanong ko ngayon, meron kaya tayong bunga? Ako'y umaasang maraming bunga ang mga Kristiyano rito. Amen? Praise the Lord. Ano na yung metong bubutla pa kano? Bali. Palulutano rin ginuren. Yun lang mo sana kakalburuan. Intindihan niya po siguro yung buri ko sabihin. Ang Kristyano mahilig laging kalburo. Minamadali natin kuminsan para mahinog. No, wag mong pakialaman yung gawa ng Panginoon. Kuminsan pinangungunahan natin siya. Pabayaan mo. Kuminsan para mapadali yung pain, mapadali yung kahirapan, tinutulungan natin. No, wag mong tulungan ng Diyos. Lalo magtatagal. Kung kailan ka nakikilam, nadidelay yung plano ng Diyos. Subukan mong bitawan yan kung hindi mapapadali. Hindi ba? At magbubunga yan, hihinog yan. Kaya nga kuminsan, yung mga bunga natin hinog sa pilit. Totoo ito. Dahil kinalburo. Kunwari, hakit may tinyang kapayapan, pinapinandit mo kayo, may lako na kapayapan yan. Kunwari, palto na tinyang lugod, pero pinapinandit mo, mamakbungya, pala tutong lugod. Synthetic. Bakit? Kasi pilit yung ating mga bunga. Pilit sa hinog. Bakit hindi po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritong gumagawa sa atin ang Siyang gumawa upang mahinog ang Kanyang mga bunga sa atin at magmanifest? Ito po ang palagi ko sinasabi sa aking mga manggagawa doon. Kapag ang Diyos ay may ginagawa sa ating iglesia, maging sa individual, huwag nating itong pakialaman kahit minsan. Kung kailan tayo makikilam, madidelay ang plano ng Diyos. At lalo tayong magtatagal. Kung bitawan natin yan sa Panginoon, hayaan mo siya. Opo. Kasi doon, pag meron ako nakita mga ilang membrong alam kong binibreak na siya ni Lord. Alam niyo mga pastor, dahil may pusong pastor, kung minsan hindi mo matiis, talagang makialam ka eh. Yung kamay ng Panginoon, umuhubog sa kanya, pati ikaw nakikihubog-hubog. Ay, tingnan niyo po. Kahit tapos na nakaling gino, tampana kagamat, kaya makialaman, pero ni Gino. May buri mawawala, hindi Gino, kaya mi, song leader mi, hindi Gino, tatalan niyang cell group, ini Gino, Diyos ko, may Lord. No kalinggit, tapalan me. Nagtataka ako, lalong gumagrabe. Ganito pala. Kung makilam ka, lalong gagrabe. Totoo yun. Dahil hindi mo naman nakikita ang lahat eh. Kasi sinabi na po yun, pabayaan mo. Nang pinabayaan ko, mas masikit yun eh. Sa isip mo, pabayaan mo, sa panalangin na lang at pagtitiwala sa Diyos. Pero tignan mo, pagkatapos nun, makikita mo, babalik din yan. Magsusurrender yan. Yes. Dahil ko mo, yung Gino, mangusap kayo. Badyang kimbisyo na po ang paninap. Mangusap yung Gino kaya. That's true. Wala naman po imposible sa Diyos. Amen. Lahat ay magagawa ng Panginoon. So mga minamahal kong kapatid, ito ay isang napakaikling pagbabahagi. Pwede kong maibahagi ngayon sa inyo upang kahit sa mga ganitong bagay ay makita natin kung ano yung kahalagahan ng mga dinadaanan natin ngayon sapagkat tiyak na mayroong iyang karampatang pangako. Mayroong iyang kapalit. Kung nagtitiis ka ngayon, alalahanin mong mayroong kaligayahang naghihintay sa iyo. Alalahanin mong hindi iyan mawawalan ng kabuluhan. Shall we say amen for that? Tayo pong lahat tayo yumukot. Manalangin po tayong lahat.
Shall we lift our hands and let us praise Him? Salamatan natin ang Panginoon. Oh, we thank you, Lord. We bless your name. Just praise Him. Lift your hands and praise Him. Just thank Him. Oh, we thank you, Jesus. We just praise. Oh, we bless your name.